good evening po sa ating lahat. Nagbabalik na naman si Len para sa ating ika-25 day ng ating sharing ng devotion video. At bago po ang lahat, tayo po ay huwag makakalimot manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami Panginoon sa buong araw na ito na sinamahan nyo kami Panginoon upang matapos ang aming trabaho o dapat gawin Panginoon. At pinapanalangin ko rin po Panginoon dahil ngayon ang unang araw ay ang unang taong anibersaryo, Panginoon, ng kamatayan ng aking biyanang si Tatay Puli, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na nasa inyo siyang kaharian, Panginoon, at masayang namumuhay, Panginoon, sa buhay na walang hanggan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa aming magiging pag-aaral na ito, Panginoon, ay ang patuloy na paggabay ninyo ng inyong anak na si Jesus at ng banal na Espiritu, Panginoon, upang ang aming mapag-aaralan, Panginoon, ay magbigay liwanag sa kaisipan, sa puso, isip at kaluluwa ng mga makakapakinig, Panginoon, upang magkaroon ng mas malalim na kaunawaan, Panginoon, tungkol sa inyong pagmamahal at ginawa ng ating Panginoong Yesus dito sa mundo habang siya ay naririto, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na naway mai-apply namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon, upang kami ay maging matuwid, Panginoon, gaya ninyo, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. So, babasahin ko muna sa Lucas 17:25. Ito po ang sinasabi. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng sanlibutan ito. Si Jesus nga daw. Message, gaya nga ng sinasabi dito, noong bumaba si Jesus dito sa mundo, ay dinanas niya talaga ang sobrang hirap sa kamay ng mga masamang tao. Tinakwil din siya ng sanlibutan dahil ayaw nilang tanggapin ang aral niya na pag-ibig at habag at lahat ng sumpa para sa mga tao ay napunta sa kanya. Application, at tayong mga nakakabasa ng mabuting balita o Biblia ay alam nang napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan at tutubos na tayong lahat. Tinanggap at kinaya niya ang sobrang sakit na hindi makakayanan ng sinumang tao at nang ibabaw ang pagmamahal niya para sa atin. At ngayon, siya ay nakaupo na sa kanang trono ng Diyos Ama at kasama nating nananalangin upang mas marami ang tumanggap sa Kanya sa kanilang buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Hayaan mo ba na maiwan o di makasama sa kaharian ang pamilya mo, mga kaibigan at kakilala? Ipaalam mo sa kanila ang libreng kaligtasan sa pangalan at pagtanggap kay Jesus. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So yun na nga, dahil nalalapit na rin ang mahal na araw kung saan ay gugunitain na naman natin ang tungkol sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoong Yesus, na kung atin kasing maiintindihan niya nung sinaunang panahon kasi nung panahon nila, nung hindi pa nasusulat ang Biblia or ang New Testament. Ayan, pero may Old Testament na noon. Kasi nga nabuhay na noon si Moises, si Abraham, sila Noe. So, noon kasi sa templo nila sa Israel or sa Jerusalem, ang mangyayari is kapag may kasalanan ka, kailangan mong bumili sa templo ng mga hayop na iaalay para sa iyong kasalanan. So, kung halimbawa, meron ng tao na 24 hours per day, at halimbawa ay 24 times ka rin nagkasala sa isang buong araw, ibig sabihin, 24 na hayop ang kailangan mong bilhin at ipasunog sa mga pari sa templo para mapatawad ang iyong kasalanan. Imagine mo yun sa araw-araw, kung kailangan bumili ng lahat ng klase ng hayop, o halimbawa, ang pinaka mababa na bilihin para sa mga hindi mayaman ay kalapati. So, 'di ba? Imagine mo kung ilang hayop yung kailangan mamatay para matubos ka lang sa kasalanan mo kada araw. Pero ang lahat ng 'yon ay tinapos na ng ating Panginoong Yesus sapagkat pinasan niya na yan lahat sa krus. Sa krus na kung saan ay yun din ang pinagpakuan sa kanya sa krus ng Kalbaryo o Golgota para tubusin ang kasalanan nating lahat. At yun nga, pagkalipas na 3 araw, ay napagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus ang kamatayan. Kaya kahit tayo man ay mamatay sa pisikal nating katawan, pero sa mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, kinilala siya na walang ibang makakapagligtas o tumubos sa ating kasalanan maliban sa Kanya, na walang bahid ng kasalanan pero para sa atin
ay naging makasalanan at lahat ng sumpa. Ayan, lahat ng mga sumpa, kamatayan, sakit, pagdurusa, problema ay tinubos na ng ating Panginoong Yesus sa krus at siya ay bumalik na sa langit upang intayin ang ating pagdating sa paraiso ng ating Panginoong Diyos Ama. So, kung sa panahon ngayon ay hindi ka pa rin tumatanggap at hindi mo pa rin kinikilala ang ating Panginoong Yesus, ay mag-isip-isip na tayo kapatid, sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Maaring bukas tayo ay mamatay o maaring bukas ay biglang dumating ang ating Panginoong Yesus. So sa bawat araw, lagi tayong maging handa. And kung sa sarili mo ay alam mo na tinanggap mo na ang ating Panginoong Yesus, secured ka na. And kahit ikaw ay matulog na mahimbing, alam mo na sa sarili mo na dumating man ang ating Panginoong Yesus muli, ay makakasama ka sa kukunin ng ating Panginoong Yesus. So, wala naman tayong ibang itinataas kundi ang ating Panginoong Yesus, hindi ang ating sarili, kundi talagang ang ating Panginoong Yesus lamang. So, kung tayo ay handa, ano man ang mangyari, kagaya nga ngayon, isang taong anibersaryo ng kamatayan ng aking biyenan lalaki. So, aking biyenan lalaki ay naging mabait sa akin at mapagmahal na biyenan. Kumbaga, wala akong naging problema sa mga in-laws ko dahil tinuring nila ako na tunay na anak, para mas mahal pa nga nila ako kaysa sa mismong sarili nilang anak, dahil wala nga silang anak na babae dahil puro lalaki yung kanilang anak. Pero 'di ba, kung ang mga magulang ay minamahal ang kanilang mga anak, or kahit kami na kumbaga ay daughter-in-law lang niya, what more pa ang ating Panginoon at Diyos Ama na nasa langit, na kung gaano yung pagmamahal niya sa atin. Na kumbaga, siguro may iba sa atin nahihiya o iniisip na, naku, sobrang dami kong kasalanan, sobrang sama ko. Matatanggap pa kaya ako ng Diyos bilang anak niya? At ang magiging sagot diyan sa ng Diyos ay oo naman. Syempre, basta buksan mo lang ang iyong puso, isip at kaluluwa, at buong puso mong tanggapin ang ating Panginoong Diyos sa iyong buhay, ay willing na willing ang ating Panginoong Diyos Ama na tanggapin ka at magbalik loob ka sa Kanya. Kasi yan naman talaga ang actual na plano niya. Kumbaga, lahat tayo mahal niya, kahit ano man yung magawa nating kasalanan. Pero, syempre, kung hindi mo sasabihin or mismong i-approach ang iyong magulang, di ba, paano nila malalaman na nagsisisi ka na sa mga kasalanan mo? And syempre, kapag tinanggap mo na ating Panginoong Yesus sa iyong buhay, kumbaga, mahihiya ka na gumawa ng masasama. Kumbaga, yung mga dati mong pagkatao na masama, kung ilalabas mo pa siya or makikita pa ngayon na ginagawa mo, di parang ibig sabihin, hindi nagari sa'yo ang ating Panginoong Yesus, 'di ba? So, bilang nakaisa at nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus at pinapasok mo siya sa iyong puso, isip at kaluluwa, syempre, ang mga magagawa mo na ay mga kabutihan. And yun kasi ang bunga ng pagtanggap sa banal na espiritu na mula sa ating Panginoong Yesus, na kung saan ay mananatili sa iyo ang pag-ibig, kapayapaan, pagpapatawad, pagiging mahinahon, at may control ka na sa sarili mo. Kumbaga, yung mga dati mong ginagawa na alam mong masama, is magkakaroon ka na parang mali yata to, parang hindi yata malulugod ang Diyos kung gagawin ko pa itong bagay na ito, 'di ba? So, yun yung parang magiging konsensya mo para hindi ka na makagawa ng masama na bagay na alam mong ikalulungkot na ating Panginoong Diyos, 'di ba? So, wala naman ako ibang naisipayag sa inyo kundi maghari sa atin kung paano may kaharian tayo na inaabangan na puntahan kung sakaling tayo ay lilisan na sa mundong ito, magpapaalam na sa mundong ito. Nawa ang kaharian ng Diyos na sa ating puso at isip ay mangibabaw at tunay na maghari, at kung saan ay makikita ng mga tao na ikaw ay isang mananampalataya at anak ng ating Panginoong Diyos at sumusunod sa mga pinapagawa at nakakapagpatuwa o nakakapagpasaya sa ating Diyos. 'Di ba? So, alam ko na kahit magkahiwa-hiwalay man tayo dito sa mundong ito, ay magkakasama-sama at magkikita-kita pa rin tayo sa paraiso o kaharian ng Diyos na nasa kalangitan. So,
Congratulations sa mga kagaya natin na tumanggap na sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, dahil wala namang ibang makakapagsabi niyan kundi ikaw at ang Diyos lamang na nag-uusap ng tungkol sa iyong pagtanggap sa ating Panginoong Yesus. At tayo po ay mag-end na sa panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Palagi, Panginoon, salamat sa pagliligtas ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kung saan kami ay malaya, Panginoon, na magawa ang mga nararapat at nakapagpapasaya sa inyo, Panginoon. At lagi niyo po kami nawang samahan, Panginoon, para sa aming magiging pag-aaral, Panginoon, upang mas marami pa ang tumanggap at makakilala sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na laging ang inyong paghahari, Panginoon, sa aming buhay man dito sa lupa, Panginoon, ay magiging paghahari nyo rin dyan sa kalangitan o sa inyong kaharian, Panginoon. At kami po ay excited, Panginoon, sa ating magiging pagkikita, Panginoon. Wala pa mang eksaktong araw, eksaktong oras o eksaktong petsa kung kailan ito, Panginoon. Ngunit kami po ay nasasabik na kayo ay makasama, Panginoon, at makita ng harapan at purihin ng buong sigla, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin at ang aming mga panalangin, Panginoon, ay alam namin dininig na ninyo, Panginoon, at ito ay mangyayari sa amin kung ito ay inyong ipagkakaloob, Panginoon, sa inyong kalooban. At dalangin po namin, Panginoon, sa aming magiging pag-aaral bukas na patuloy nyo kaming samahan, Panginoon, upang mas marami pa ang mapahayagan ng mabuting balita at magandang balita na ito ng libreng kaligtasan na ipinagkakalab nyo sa bawat isa na tatanggap sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Muli, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless.